Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina dumulog sa banalhapag ng ating Panginoon at patuloy natin hilingin ang panalangin ng Mahal na Birheng Maria upang tayo ay patuloy na tunghayan ng kanyang panalangin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagulob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sigip mo sa kalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng papuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon. Patawarin ko na ang maaking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat
mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at ahalimbuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halaman. Mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputiin ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang paghahariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asungguban. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga tao magkakanulo sa inyo sa mahukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari. Magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo,
Huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu na inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa sa pinakamagandang aklat na nilalaman ng banal na kasulatan, bagamat lahat po ng aklat nito ay magaganda, pero dahil yung talagang merong, kumbaga may kirot, merong talagang siguro makaka-relate tayo, ay itong aklat ni Propeta Oseas. Ngayong buong linggong ito, mula Lunes hanggang sa araw na ito, ay ating napakinggan sa ating unang pagbasang aklat ni Propeta Oseas. Ang aklat na ito ay naglalaman ng kasaysayan at kasaysayan at kwento. Una, ito'y naglalaman ng kwento ni Oseas at ng kanyang asawang si Gomer. Kasaysayan ng bayan ng Israel. Kumbaga sa bawat libro ng banal na kasulatan, sa karanasan ng tao, humuhugot parati ang Diyos upang makita sa ating isip at puso ang kanyang pagmamahal sa atin. Halimbawa nga po itong aklat ni Oseas, ito'y tungkol sa kwento nilang mag-asawa na si Gomer. Si Gomer, na kanyang minahal, ay naging taksil. Sumama siya sa iba't ibang mga lalaki. Pero si Oseas, bagay busilak at dalisya ang kanyang pagmamahal at naniniwala siya na si Gomer balang araw ay magbabago. Na si Gomer na kanyang asawa ay magbabalik sa kanya. Kumbaga, hindi isinara ni Gomer ang kanyang puso sa kanyang asawang si Gomer. So ano po, meron din magandang awitin. Ito yung kwento ni Oseas at ni Gomer. Ang title po ng kanta ay Hosea. Sabi nga dun sa kanta, "Come back to me with all your heart." Tapos yung pinaka-chorus, ang parating sinasabi dun "Long have I waited for your coming home, and living deeply our new lives. Long have I waited for your coming home to me, and living deeply our new lives." Matagal na naghintay si Hosea sa pagbabalik ni Gomer, at ito nga ang nangyari. Ito'y kasaysayan ng Israel. Dahil kung mapababalikan natin itong buong linggong ito, ating natunghayan ang pagkakasala ng Israel. Hindi siya naging tapat sa tipan na ginawa ng Diyos sa kaniya. Sa halip anong ginawa niya, nakipag-alyansa siya sa iba't ibang mga imperyo, sa iba't ibang mga kaharian. Parang isang talipandas na sumama sa iba't ibang mga lalaki. Sabihin natin sa iba't ibang mga babae. Pero ang Diyos patuloy na nagiging tapat sa Kanya. At kaya patuloy siya pinadadala ng mga propeta, katulad ni Oseas, para pagbalik loobin sila
para pagbalik loobin sila. At yung natunghayan natin ngayon sa ating unang pagbasa, ay ating natunghayan dito, yung parang conclusion ng aklat na ito, na kung saan ang Israel ay nagbalik loob sa Kanya, at gayon din ay buong puso siyang tinanggap ng Diyos. Kung sila man ay naging sugatan, handa ang Diyos na hilumin na kanilang sugat. Kung sila man ay nagkasala, handa ang Diyos na patawarin sila. At dahil diyan, may panibagong bukas na naghihintay sa bayan ng Israel. Si Gomer, yun ang naranasan dahil sa pagmamahal ni Hosea sa kanya. Nandun yung pagkapatawad, nandun yung panibagong bukas, hindi lamang para kay Gomer, kundi para sa kanilang dalawa. Ngayon, ano pinapaibatig nito sa atin? Yung kwentong ito ay kwento rin ng bawat isa sa atin. May mga pagkakataon, nagiging talipandas din tayo mga anak ng Diyos. May mga pagkakataon na pinipili natin sa halip ang buhay na kung saan ito'y bunga ng pagsunod sa Diyos, alin ang pinipili natin? Ang kamatayan sa pagsuway sa Diyos. Kung paanong si Gomer at ang Israel ay nagkasala, kaya hindi naman nagkakasala tayo. Kung paanong si Gomer at ang Israel ay hindi naging tapat, dulot na rin ang kanilang pagkakasala, ganun din tayo. Kung paano ang dalawang ito ay naging sugatan, dulot ng pagkakasala, gayon din tayo. Sugatan din tayo. Pero sabi nga, ang Ebanghelyo, good news. Bakit ito magbuting balita? Bakit ito magandang balita? Dahil nandyan parati ang pagkapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Nandyan parati ang paghihilom ng Diyos sa ating mga sugatang pagkatao. Nandyan ang Diyos na patuloy na umaasa sa pagbabago natin. Nandyan ang Diyos na nananatiling tapat kahit na tayo ay maraming pagkakataon hindi nagiging tapat sa Kanya. Mananatiling mabuti ang Diyos kahit may mga pagkakataong nakakalimutan nating maging mabuti sa ating sarili, mabuti sa ating kapwa-tao. Kung sakali mang malagay ang ating mga sarili sa pagkaligaw ng landas, sa pagkakasala, balik-balikan natin yung mensahe ni Hoseas at ng Diyos. Long have I waited for your coming home. Matagal na naghihintay ang Diyos na umuwi tayo sa Kanya at simulan ang bagong buhay kapiling siya. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new lives. Amen. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkakiling hindi na magmamaliw ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahihirapan ng takot at digalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Basilio Lagsao, Migo at Rio Perez. Patuloy nating dalangin ang natatanging kahilingan ni na Rachel Tubana, Maria Cristina Laderas Mangginaw, Ralph Nico Espinola, Grace Mangahas, Chona Ricacho, John Anthony Carpio, Angel Borcruz Jr., para kay Fernando D.C. Talyano, nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng kanyang buhay sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Ramon, Angel, Lourdes, Simplicio, Simeona, Remigio, Mercedes, Joel, Joseph Adrian, Justina, Victor, Arsenio, Leonila, Francisco, Rodolfo, Carolina, Ruben at Emily. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Tupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag na iyong pagkapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanya loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko, kahit binabuti niyang siya'y panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa hiwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanya kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol
Kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay loobin mo lagi lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.